Pag-unawa sa pagkakaiba ng responsibilidad ng Homeowners Association at ng developer. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Mr. Kaalaman, ang inyong property manager. Ang layunin ng presentasyong ito ay hindi upang kampihan ang developer, ang Homeowners Association o ang homeowners. Layunin nitong bigyan tayo ng tamang kaalaman tungkol sa magkakaibang responsibilidad ng bawat isa upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at magkaroon tayo ng maayos, ligtas at maunlad na komunidad. Bakit mahalaga ang presentasyong ito? Marami sa atin ang nagtatanong, bakit kami magbabayad ng HOA dues kung hindi pa tapos ang perimeter fence, clubhouse, guardhouse, admin office at iba pang ipinangako ng developer? Ito ay isang mahalagang tanong. Sa presentasyong ito, ating lilinawin ang pagkakaiba ng responsibilidad ng developer at ng Homeowners Association upang mas maunawaan natin ang tamang proseso. Sino ang developer? Ang developer ang kumpanya na nagplano, nagdisenyo, at nagtayo ng subdivision. Responsibilidad nilang maisakatuparan ang mga proyektong nakasaad sa kanilang approved development plan. Kabilang dito ang mga pangunahing infrastruktura at mga amenities na ipinangako sa proyekto. Ang developer ay obligadong itayo ang lahat ng ipinangakong development ayon sa approved subdivision plan, tulad ng mga kalsada, roadwork, sidewalks, drainage system, sewerage system kung mayroon, street lighting, water distribution system, electrical distribution system, open spaces at parks, clubhouse kung ipinangako, basketball court, swimming pool o iba pang mga amenities kung ito ay kasama sa approved plan. Ano naman ang Homeowners Association o HOA? Ang Homeowners Association o HOA ay isang samahan ng mga homeowners na namamahala sa araw-araw na operasyon ng komunidad. Hindi kontraktor ang HOA, hindi rin ito ang gumagawa ng mga proyekto ng developer. Ang pangunahing layunin ng HOA ay mapanatiling maayos, ligtas at organisado ang pamayanan. Responsibilidad ng Homeowners Association o HOA. Ang HOA ang nangangasiwa sa mga serbisyong ginagamit natin araw-araw. Kabilang dito ang seguridad, pagpapanatili ng kalinisan, pangangalaga sa mga common areas, pagpapatupad ng house rules, pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Ang mga serbisyong ito ay pinopondohan sa pamamagitan ng HOA dues. Ano ang trabaho ng property manager? Bilang inyong property manager, ang aking tungkulin ay tiyakin na maayos ang pang-araw-araw na operasyon ng subdivision. Pinangangasiwaan ko ang security personnel, maintenance team, housekeeping at iba pang service providers. Tumatanggap ako ng concerns ng homeowners at inihaharap ang mga ito sa HOA board o sa developer. Depende sa saklaw ng concern. Ako ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng homeowners, HOA board at developer. Bakit magkaiba ang Homeowners Association at developer? Madalas na pagpapalit ang responsibilidad ng HOA at ng developer, ngunit magkaiba ang kanilang tungkulin. Ang developer ang responsable sa pagtatayo at pagkumpleto ng development, samantalang ang HOA ang responsable sa pang-araw-araw na operasyon at pangangalaga ng komunidad. Magkaiba ang kanilang obligasyon, ngunit parehong mahalaga sa tagumpay ng ating subdivision. Saan napupunta ang HOA dues? Ang bawat HOA dues na nakokolekta ay ginagamit para sa operasyon ng komunidad. Kabilang dito ang sahod ng security personnel, maintenance workers, housekeeping, kuryente ng common areas, paglilinis, landscaping, at iba pang pang-araw-araw na gastusin upang manatiling maayos ang ating subdivision. Ang madalas na tanong. Madalas nating marinig ang pahayag na hindi muna ako magbabayad ng HOA dues hanggat hindi pa natatapos ang clubhouse o perimeter fence. Nauunawaan natin ang hinaing na ito. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang obligasyon ng developer at ang operasyon ng HOA ay dalawang magkaibang usapin. Ang hindi pagbabayad ng HOA dues ay direktang nakaaapekto sa mga serbisyong araw-araw nating ginagamit bilang komunidad.
Bago po tayo magtapos, nais naming ibahagi ang tunay na kalagayan ng ating Homeowners Association. Sa kasalukuyan, ang ating samahan ay humaharap sa isang malaking hamon. Dahil sa malaking bilang ng mga homeowners na hindi pa nakapagbabayad ng kanilang association dues, patuloy na nababawasan ang pondong ginagamit para sa operasyon ng ating komunidad. Bilang resulta, nahihirapan tayong makapag-hire ng sapat na maintenance personnel upang mapanatiling malinis ang ating subdivision. Hindi rin tayo makabili ng mga kinakailangang kagamitan tulad ng grass cutter upang mapanatiling maikli ang damo sa ating mga open spaces at iba pang common areas. Kapag kulang ang pondo, naaapektuhan ang mga serbisyong ginagamit nating lahat. Ang kalinisan, kaayusan, at maging ang pangkalahatang imahe ng ating komunidad. Mahalagang maunawaan na ang association dues ay hindi simpleng bayarin. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng pondo upang maipagpatuloy ang mga serbisyong kailangan ng ating subdivision araw-araw. Ang bawat pisong inyong ibinabayad ay direktang napupunta sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng ating komunidad. Kaya naman, buong paggalang po namin hinihiling ang inyong pakikiisa. Kung mayroon po kayong hindi pa nababayarang association dues, hinihikayat namin kayong makipag-ugnayan sa HOA office upang maayos ang inyong account. Ang inyong pagbabayad ay hindi lamang pagtupad sa isang obligasyon. Ito ay isang ambag sa mas ligtas, mas malinis, mas maayos at mas maunlad na komunidad para sa ating lahat. Tandaan po natin, ang isang maayos na subdivision ay hindi lamang nabubuo ng magagandang bahay. Ito ay nabubuo ng mga homeowners na nagkakaisa, nagtutulungan at sama-samang ginagampanan ang kanilang responsibilidad. Magtulungan po tayo, makibahagi, magbayad ng association dues. Dahil ang kinabukasan ng ating komunidad ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa inyong oras, pakikinig at patuloy na suporta. Magandang araw po sa ating lahat.